Sa ng init ng panahon, si Ronel nag-swimming kasama ang kanyang mga katrabaho sa beach sa Batangas. Nag-rides po kami sa Laia, Batangas. Pagkakain po namin, langoy na po kami. Pero ang kasiyahan, naudlot. Si Ronel kasi, Bigla ako nakapak ng parang sinulid na ang dami. Sobrang sakit. So yan guys, mag-iingat kayo. akala ni Ronel, nakaapak lang siya ng matalas na bato. Namanid na po yung paa ko. Hindi ko po talaga maapak. Sobrang sakit, parang may tumutusok. Pagangat ko ng paa ko, dami na pong nakatusok. Kala ko po itim na ngawit. Si Ronel kasi nakaapak pala ng matitinik na sea urchin o kung tawagin, tuyong. Yung tropa natin, nakaapak ng sea urchin. O yan, ang dami oh. Takot po ako nun. Baka mamaya nakalason to. Baka bila ako mamatay dun. Ang kanang paa ni Ronel napuruhan sa dami ng naiwang tinik. O yan, ang dami oh. Sa nyo? Kumbaga ito yung paa ko. Paikot po na ganyan. Kaliwa naman po, hindi liit lang po yung tinamaan. Ang mga tuyong o sea urchin, mga marine animal na napapalibutan ng mga tinik o spines na may poison glands, may taglay na lason. Makikita sila sa mga batuhan na medyo may lumot-lumot or coral reefs. Minsan, sa beach, Meron din itong tinatawag na complex dental apparatus na venomous nga o may dalang kamandag. Ang pinakamalalang pwedeng mangyari is a secondary infection. Pagka hindi nalinisan ng maayos yung sugat and may open wound doon. So may other bacteria that can enter the wound kung saan natusok. Yung iba kasi, yung infection nandun sa spine. May abscess na nabuo and nag-cause ito ng paralysis from the waist down. So yan guys, mag-iingat kayo. Sina Ronel agad humingi ng saklolo. Pinatanong ko po agad sa mga taga doon kung nakakalason po. yung mga sea urchins ay merong venom or toxin doon sa kanilang mga spine. Pero hindi sila ganun katulad na as venomous, katulad sa mga cobra natin na kailangan mo pa ng antivenom. Gayunman, ang mga naiwang tinik ng tuyong sa kanyang mga paa, nagdudulot pa rin ng sakit. Parang gusto ko na nga po magpadala nun sa ospital. Hanggang may residenteng nagpayo sa kanila. Ano yun na agad yan ng kalamansi tsaka suka. Lalagyan ng suka. Ayan oh. Sige, lagyan mo na pare. Lalabas daw yan. Pinuhos lang po yun, lalo po sumakit eh. Ano mo, Nel? Nararamdaman mo? Kaya naman po. Nung nakauwi, sunod nilang pinataka ng mga ito ng pinakuluang kalamansi. Ayun po yung mas effective sa paa ko. Pagkatagay po namin ng kalamansi, namumula na lang po yung paa ko. Hanggang ang mga naiwang tinik para raw umangat. Dami oh. Ayaw mo na. Silabasan po ng onte. Pero may mga tira-tira pa rin po para mga tuldok-tuldok. Mga ilang araw din po. Tsaka nawala po yung sakit ng paa ko. Vinegar and calamansi, meron silang antibacterial properties. Ang vinegar kasi, pinapanipis niya or dinidissolve niya yung mga spine or spike ng sea urchin para mas madali itong matanggal. Dami oh. Kung sina Ronel, paggamit ng suka at kalamansi ang naging first aid, may ilan namang naniniwala na ang mainam daw gawin sa tinik ng tuyong, buhusan ito ng ihi. Gaya ng ginawa ni Alexis nung nadali rin daw siya ng tuyong habang naliligo sa beach sa Pangasinan. Nag-swim po ako hanggang, feeling ko lang parang tusok-tusok lang siya. Tapos parang nakita ko may dot-dot na itim po siya. Ayan o, may mga maliliit. Nung una, suka rin daw ang ipinanremedyo nila. Nabad na namin sa suka. Sabi ni ate, magkukusa lang daw siyang matutunaw. Hanggang naisip nilang mag-anak na bubusan ito ng ihi na inirekomenda raw gawin ang kanyang tsuhing si Marvin. Hindi, pero mababaw lang. Edi gawin mo na yung sinabi nila para matunaw. Sakto, naihi siya. Nilagay ko sa baso. Then after that, binuhos namin sa paa niya. Okay, may nangyaring ihe. Ano mo, ganun mo, Ihini na yan. Kaninong ihi yun? Parang mainit-init, parang makaambag din sa paglusaw nung sa sea urchin. Mas naiibsan po yung sakit unti-unti. Samantala, Si Marvin at ang kapatid niyang si Miss A na nasa outing din noon, natusok din ng tuyong nung araw ding yon. ako naman yung nakaramdam sa paa ng something. Similar dun sa paa ng pamangkin ko. Alam ko may natapakan ako pero hindi masakit. Pag tinapak mo siya, may pain. Pero makalipas ang 2 araw, ang paa ni Miss A tuluyan ng namaga. Hindi ko siya maitapak ng normal. Tapos may pressure, may bigat, may sakit, may hapdi. Yung sakong, may iputi na siya na namamaga.
Kaya nagpatulong na siya sa kanyang mga kaibigan na tiyaниin ang mga tinik. Nakadapa ako ngayon dahil inooperahan ako ng aking mga kaibigan. Eto, na sea urchins din ako. Yan yung mga natanggal. Isa pa lang yan ha. 3 yung natapakan kong spikes ng sea urchin. Nakakuha sila ng 3 mahabang itim. Pero nung natanggal, malambot na. Ang common practice na ginagawa ng tao ay isa, iniihian nila, not because yun yung cure, kasi yung pain nare-relieve ng warm temperature. Okay, may nangyaring ihe. Yung ihi naman, wala siyang bacteria. Kung salty yung ihi mo tapos inihian mo yung area na natapakan ng sea urchin, pwedeng mabawasan yung inflammation kasi yung salt hihilain niya yung tubig palabas kaya mababawasan yung inflammation. Inooperahan ako ng aking mga kaibigan. Eto, na sea urchins din ako. Sa paggamit ng tiyanik or tweezer, ito yung recommended na ginagamit para tanggalin yung naiwan na spine or spike. Pero kailangan dahan-dahan. Pag naiwan doon, tapos matagal na nagstay doon underneath the skin, pwedeng mag-cause ng tinatawag na tissue necrosis. So ito yung dahil sa venom, umabot siya sa ugat, mawawala ng oxygen sa paa, mamamatay, and pwedeng matanggal yung paa. Pag napapansin mo na may redness, inflammation, at pananakit na hindi nawawala dun sa area na may tinik, kailangan pumunta na sa emergency room. Better na mas maging safe sila paglabas. Uso ngayon yung mga aqua shoes para maprotektahan yung paa. Pero ano nga ba ang best revenge or resback sa mga nakakatusok na tuyong? Ano pa, edi mukbangin! Fresh na fresh yan from the sea. Ang mga tuyom kasi, delicacy. Lalo na sa mga Hapon. Uni ang tawag nila rito. Isa sa mga mas mahal na sangkap sa kanilang sushi o sashimi. Kaya naman ang mga nabiktima ng tuyom sa araw na ito, re-resback na. Iyan yung inapakan talaga namin. Nakain ka namin. Sa ginawa nilang style ng paghihiganti sa tuyong, gumaan daw lahat ng kanilang hinanakit at ang kanilang mga paa at dibdib tuluyan ang nabunutan ng tinik. Dami yung